Kapag pagod ka na, hindi ibig sabihin susuko ka na. Dahil madalas na ang pagsuko ay isang kabiguan. Kaya kung gusto mo talaga na matupad ang nais ng puso mo, maging matatag ka. At huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Anak, si Eddie, nasaan na? Tawagin mo na sa kwarto mo para makapaghapunan na tayo. Sige mama, saglit lang at tatawagin ko lang po. Bakit ba ang tagal ni Eddie magbihis? Kaya ito, nagtungo na ako kaagad sa silid ko. At aba, si Eddie, ayun, nasa harapan ng malaking salamin. Paikot-ikot doon. Uy, Eddie, kanina ka pang hinihintay. Tara na, kakain na daw. Sorry Francis, nalibang kasi ako dito sa salamin mo. At saka, wala ka bang napapansin sa akin? Ha? Ano bang bago? Parang wala naman. Titigan mo kasi ako, Francis, para makita mo. Nang sabihin niyo ni Eddie, tinitigan ko siya kaagad. Kaya lang, parang iba ang nakita ko. Para akong nasa ibang mundo habang nakatitig sa mga mata niya. Na parang biglang umulan ng mga bulaklak sa kalangitan. Uy, Francis, okay ka lang? Anong nangyari sa'yo? Ang sabi ko, titigan mo lang ako. Pero kakaiba yung mga titig mo. Parang may pagnanasa. Ha? Gagi, ano sinasabi mo, Eddie? Tara na nga. Wala namang bago sa'yo. Wika ako. At ito, bumalik na ako sa kusina. Naupo na din ako kaagad at si Eddie nasa tabi ko. Nakaupo na din siya habang nakatingin sa kaldereta. Aba, iho, bakit ang gwapo mo ata ngayon? Parang dinilaan ng bakay ang buhok mo. Tito, bagay po ba sa akin ng ganitong buhok? Oo naman, iho. Mukha kang mabait sa style ng buhok mo. Tito, mabait naman po ako kahit magulo ang buhok ko. At saka, alam yan ni Francis, close kami. At aba, napatingin tuloy sa akin si Papa. Pati ako'y dinamay pa. At saka, yung buhok niya lang pala ang gusto niyang pansinin ko kanina. Iba kasi ang napansin ko. Hindi buhok, kundi yung bukol. O siya, kumain na tayo. Huwag kang mahiya, iho. Kumain ka ng madami. Wika ni Papa. Kaya ito, nagsimula na kaming kumain. At habang kumakain, inaobserbahan ko lang si Eddie. Mukhang nasasarapan siya sa niluto ko. Napakasarap naman po ng kaldereta. Mapapadami talaga ang kain ko nito. Wika ni Eddie. Iho, alam mo ba, masarap talaga magluto ng kaldereta itong asawa ko. At dahil sa kaldereta niya, parang naggayuma ako. Kasi hindi ko na siya pinakawalan nung matikman ko yung kaldereta niya.
Nako, tito. Huwag kang magagalit ha. Kasi kahit ako, kung ganito kasarap yung luto ng kaldereta, nako, hindi ko din pakakawalan ng nagluto nito. Aasawahin ko talaga kaagad. At di ko na pakakawalan. Diretso kama na agad dito. Iho, may pagkapilyo ka din, no? Pero teka, mahal, bakit parang may kakaiba sa niluto mo? Ganun pa din naman ang lasa, pero parang mas masarap ata itong niluto mo ngayon. Mahal, ang galing mo talaga. Alam na alam mo ang lasa ng kaldereta ko. Pero si Francis talaga nagluto niyan. At tinuruan ko siya. Kaya pala kakaibang lasa ngayon. Pero masarap din, mahal. Oo nga, mahal. Napakasarap ng kaldereta ni Francis. Pwede na siyang mag-asawa. At saka Eddie, iho, ano nga ulit yung sinabi mo kanina tungkol sa kaldereta? Wika ni Mama. Oo nga no. May sinabi ka, iho. Pakiulit mo nga. Wika naman ni Papa kay Eddie. Papa, Mama, ang ingay niyo naman. Bakit ba sa pagkainan pa kayo nag-uusap? Wika ako naman. Kasi naman, bakit ba kailangan pang ulitin? Narinig naman nila ng malinaw. Papakasalan daw ni Eddie at idediretso niya sa kama ang nagluto. Gagi, natatawa tuloy ako sa isipan ko. Pinipigilan ko lang talaga. Pero, gagi, bakit parang kinikilig ako? Hindi pwede to. Ayoko magpakasal kay Eddie. Hindi mangyayari yun. At saka, di naman ako interesado. Pero, bakit ganito yung puso ko? Parang gustong tumalon sa sobrang saya. At yung mga ngiti sa labi ko, hindi ko na kayang pigilan pa. Kaya eto, para di nila makita nang ngingiti ako, tumayo ako at nagtungo sa ref. Binuksan ko to at saka ako ngumiti. Itinago ko yung mga ngiti ko kasi aasarin ako ni Mama kapag nakita niya akong nakangiti. Anak, ano bang ginagawa mo dyan sa ref? Isara mo yan. Lalaki ang babayaran natin sa kuryente. Ano bang kukunin mo dyan? Wika ni Mama. Kaya ito, isinara ko na kaagad ang ref. Ang mahalaga, nailabas ko yung mga ngiti ko. Bakit ba kasi papakasalan at ikakama agad? Francis, anak, ano bang ginagawa mo dun sa ref? Wala ka namang kukunin doon. At saka tapusin mo na yung pagkain mo. At maligo ka na ulit para mabango ka mamaya. Mama, nakakailang ligo na talaga ako. At saka sa sala ako matutulog. Francis, ako na lang sa sala. At saka sanay naman ako. At saka minsan nga sa gilid ng daan ako natutulog. Nako, Eddie, iho. Hindi pwedeng matulog sa sala. Bawal yun. Malas. Magtabi na lang kayo sa kama. Wika naman ni Mama. Mama, kailan pa naging malas yun? Nako anak, matagal ng panahon. Basta malas yun. Wika ni Mama. Medyo napapaisip ako. Kasi ngayon niya lang nabanggit ang bagay na yun. Kaya ito, matapos makapaghapunan, naligo ulit ako. Ang init kasi,
At nang pumasok ako sa kwarto ko, nakahiga na si Eddie sa kama ko. Francis, ang sarap ng niluto mo na kaldereta. Gusto ko ulit ng ganun. Sige. Sa susunod kapag nasa dormitory tayo, magluluto din ako ng ganun. Nice naman, Francis. Pero, bilisan mo na dyan. Mahiga ka na dito sa tabi ko para makatulog na tayo. Kapag natingin ako sa kama ko, kinakabahan ako. Kasi naman, nakahiga doon si Eddie. Nakahubad siya tapos naka-boxer short lang. At nakangiti sa akin. Pero, malas ba talaga na matulog sa sala? Bago kasi sa pandinig ko yun. O baka naman, imbento lang ni Mama. Francis, patayin mo ang ilaw Tapos, mahiga ka na dito sa tabi ko. Sa mga sandaling to, kasabay sa bawat pagpatak ng oras, ang tila ba, bilis ng pagtibok ng puso ko. Gulong-gulo na ako sa nararamdaman ko. Ano bang nangyayari sa akin?